Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay August 1, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 14, verse 1 to 12. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakakagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kanyang kapatid si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes na hindi matuwid na magkasama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo, sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig na mga panauhin, inutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy New Month po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, narinig ni Herodes ang tungkol sa mga himalang ginawa ni Jesus. Sa halip na matuwa, ano naramdaman niya? Natakot. Ano ang sabi niya? Nako, si Juan Bautista ito. Nabuhay siyang muli. Bakit ganoon ang kanyang reaksyon? Dahil alam ni Herodes ang katotohanan. Si Juan Bautista ay matapang na nagsasabi sa kanya na mali ang kanyang pamumuhay. Lalo na ang pakikisama niya kay Herodias, asawa ng kanyang kapatid. Sa halip ng pagsisi, ipinakulong niya si Juan. At dahil sa isang padalos-dalos na pangako at sa takot niyang mapahiya sa harap ng kanyang mga bisita, ipinapugot niya ang ulo ni Juan Bautista. Sa kwentong ito, hindi si Juan ang talunan, kundi si Herodes. Dahil mas pinili niyang sundin ang kanyang pride kaysa sa kanyang konsensya. Marami sa atin, katulad ni Herodes, kaysa sa inaakala natin. Tama, hindi naman tayo pumapatay. Pero ilang beses na ba nating narinig ang boses ng ating konsensya at pinili nating ipagwalang bahala ito? Alam nating dapat tayo humingi ng tawad, pero saka na lang. Alam natin mayroon tayong kailangan itama, pero anong sinasabi natin? Saka na lang. Alam natin may nasaktan tayo, pero nananaig ang ating ego. Napakaganda ng isang detalye sa Ebanghelyo. Hindi matahimik si Herodes. Matagal nang patay si Juan Bautista, pero buhay pa rin ang kanyang konsensya. Ipinapaalala ito sa atin na maaring maitago natin ang ating pagkakamali sa tao, pero hindi natin ito maitatago sa ating puso. At higit sa lahat, hindi ito maitatago sa Diyos. Pero narito ang magandang balita. Ang konsensya ay ibinigay ng Diyos, hindi para usigin tayo. Ibinigay niya ito upang iligtas tayo. Kapag may bumabagabag sa ating puso, hindi iyon palaging parusa. Minsan,
Yun yung pag-ibig ng Diyos na nagsasabing, anak, bumalik ka na, magsimula kang muli. Kaya ngayong araw na ito, maglaan tayo ng 5 minutong katahimikan at tanungin natin ang ating sarili na may bahagi ba ng buhay ko ang matagal ko nang ayaw pakinggan, matagal nang kinakatok ng Diyos upang itama. Let us pray. Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong pagmamahal na patuloy na kumakatok sa aming puso. Salamat sa regalo ng aming konsensya na nagpapaalala sa amin ng tama at mali. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong mas pinili namin sundin ang aming pride kaysa sa iyong katotohanan. Bigyan mo kami ng mapagpakambabang puso na handang umamin sa aming pagkakamali. Bigyan mo kami ng lakas na itama ang dapat itama at tapang na piliin para itama kahit hindi ito madali. Naway hindi namin patigasin yung aming puso, kundi araw-araw ay maging bukas sa iyong tinig. Amen. Friends, may kakilala ka ba na marahil ay mayroong mabigat na dinadala sa kanyang puso o baka mismo ikaw yon? Share natin yung audio gospel na ito sa ating mga kaibigan, kakilala, sa ating mga ka-GC, sa ating mga classmates sa trabaho. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.